Ready, battle! Sir Enigma, ano bang nagawa ko sa'yo? Wala akong natatandaan na ginawan kita ng masama para ipaulit-ulit mo sa akin itong sumpa. Maestrong Bisaya, hoy Bisakol, saan ka ba eskwelang nagtuturo tol? Sa IS? Ano yan? Elementary school? Ulol mo! Gusto ko na sanang magbakasyon. Kaso si Sir Arik, binagyan pa ako ng laban ngayong ahon bago matapos itong taon. Meron daw siyang kilalang guro na gusto niyang paturuan sa akin ng leksyon. Pero bago yon, alam mo ba nung nag-aaral pa ako? 75 lang yung grade ko. Pero wag ka. Half day pa lang yun. Eh, paano pag hinul day ko pa? Di 150 na. Sinyo Agasan, paborito ng bayan. Pero nababad trip pag yung jokes niya ay hindi nyo tawanan. Tayo na natalo sa isa buhay, nag-iibo pa nga yan. Sabi magre-retiro na nga lang, pero ngayon ay nagbalik aming na bistot na laman na balimbing ka rin pala parang si Gringo Nasan. Huling battle mo kay Tipsy, 5-0 yung laban. Sabi, di raw kailangan yung superhero mayaman, pero sa mismong larangan, ako ang inyong asahan. Dahil buhay pa nga ang Joker, kaya nandito si Batman. Kala mo puso ko'y napataba, puta asa ka pa. Sumipsip ka lang sa guro, ngayon mapapasak ka. Nakaani ka na respeto, pero sa tuwing napapasak ka, pero tanim ka pala ng galit, kaya napapasak ka. Ika'y bagsak at pag nalaman to ng iyong papa, saka ng iyong mama, sigurado magkakapasa ka. Inakala mo sa maestro papasa ka, dapat ginaya mo na si Tipsy at papasa ka. Last, dahil nababasa na ang kasalukuyan mong galaw, paano makita ang kinabukasan kung wala kang matanaw? Me, I'm from Davao, but I made a vow to reach outside of Mindanao. I've seen the past, but in the future, walang puta, edi wow! Wala daw Eddie Wow. Talagang Eddie Wow. Fuck Mindanao. Walang ibang uuwing talunan ngayon kundi ikaw. Because tonight, lose be Mindanao. At puro pataglish. Hindi mo ba kaya mag-English ng buo? Ano yan? Para pag nag-nosebleed, isang butas lang yung dudugo? Yo! Sabi niya, wala daw kwenta mga panggerang talata kung ang mga bala ay tumatama sa inosenteng mga bata. Tama, pero ba't ikaw ang naging perpektong halimbawa? Halimbawa, hi Miko, Daddy loves you. Huwag ka nang malungkot. Dahil di siya makaiyot, inimbento niya yung jakulot. Dapat steady lang daw, tas siya lang yung kumakadyot. Kaya hi Miko, Daddy loves you. Huwag mo niyang kakalimutan. Mas mahangin ka pa sa puking umuutot pag nagkantutan. Oh, di ba lyrics mo yung mga yan? Paano kung si Miko bigla yung mapakinggan? Itanong sa'yo kung anong kahulugan. Anong may isip mong idahilan? Battle lang yan, nak, walang personalan. Anong klaseng kagaguhan yan? Meron ka pang nalalaman na Daddy loves you? Fuck you, paki-explain. Kung wala kang nakikitang mali sa'yo, may mali na sa'yo. Ayaw mong makita ng anak mo yung mali mo, anong gusto mong makita niya? Yan tama mo? Tama ba yon? Hindi sa lahat ng oras sak, laging tama ang pwede mong isolusyon. At kapag naging presidente na daw si Duterte, ubus na ang mga putapete. Ganon. Baka nakakalimutan mo, sak, galit sa adik yon. Baka ikaw pa una ipapatay nun. Magbago ka na habang meron pang panahon, kapatid. Tigilan mo na yan pag-addict.
Maawa ka naman kay Miko, yung dinedede, mikmik. Lintik! Mahal na mahal mo yung anak mo, di ba? Pag nadadamay sa battle, pinagtatanggol mo pa? Hindi mo siya kayang pagbuhatan ng kamay kahit mukhang palong-palo ka na. Pero, alam nyo ba, ang tunay na istorya sa likod ng Sinyo versus Sak Maestro? Una ko talagang hinamon si ikatlo. Pero tinapat ako dito kay pangalawa. Alam nyo ba kung bakit pangalawa to? Yung panga niya, pandalawang tao. Puta, pwedeng pangalso. Taob ang pangako sa pangamo. Pero sisiguraduhin ko sa inyong mapapangangato. Makikilala ka na ng lahat ng tao sa pangalang. Sa pangalang Sak Maestro. Kasi kahit di ko na ipagsigawan, alam na ng karamihan na ang pangapangamo. Ang pangapangamo. Puro kakapangahantol. May kamukha kang karton. Karton ng emperador. Gusto nyo makarinig ng malakas na ribat? Ribat! Alam niyo saan to nag-gym? Sa San Juan Gym. Pagkatapos niya mag-weights, yung brief niya tatanggalin. Tapos pag-jajakulan niya, sarili niyang puwet sa salamin. Malaki pa ako, ang haba ng iyong chin. Pwede pambutas ng Krispy Kreme. Kahit di ka na yumuko, yung kumot kaya mong tupiin. Ikaw ang undisputed champion ng Hungry Games sa Philippines. At pag ito nagsuot, nagmukhang palda yung skinny jeans. Tingnan mo naman yung binte. Alam niyo na yung binte? Yung binabayad sa Skyway, yung binte. Pero tingnan mo na yung binte. Diyan naiipit pag nagtinikling. Binansagan tong Lord of the Rings kasi hula hoop nila yung singsing. Pero jokes over bars baka mo? I got bars over my jokes, mga bobo. Magiging bars lang ba ang tawag sa line pag ang banat seryoso? So, tagilid na pala ako. Kung ang mga hurado sa jokes walang hilig. Sana pala, Sir Arik, sinabi mo na lang agad kung sino magja-judge para ibanat ko na lang yung gusto nilang marinig. Pero, sige, sa'yo na yung boto ng hurado. Di naman ako lumalaban para sa mga yan. Ako'y bumabattle para sa mga tao. Hindi ko papaguhin ang style ko para lamang lumaki ang tsansang manalo. Hindi ko pagpapalit ang respeto at suporta nila para sa 5 boto. Kasi kahit ako pa ay matalo, hindi ako umuuwing malumbay. Yung mabigyan ko na magandang battle, yung mga manonood para sa akin, yun ang tunay na tagumpay. Cancel ko muna tong Royal Rumble para ibang verso ang aking hinabol. Kung corny man o disappointing, kayo nang bahala sa paghatol. Ba't ko patitirahin tong si Sinyo? Kung isa to sa good example ng mga MCs na may talino, may respeto at sobrang humble. Di ba? Oh! Mabalik ko sa iyo lahat. Dahil alam niyo ang pag-rap ay mahirap. Pero nagpapasalamat ako sa flip-top at sa inyong lahat na pumunta para lang kami ay mahagilap. Kayo ang dahilan kung ba't kami ni Sinyo ay nagsumikap. Kaya much love at mabuhay ang Filipino hip-hop.